Samantala, may tuturing raw na isang treason o pagtataksil sa bayan ang suportahan ng China sa mga claims nito sa West Philippine Sea habang minamaliit naman ang claims ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Git ng PCG, naglalabas ng hindi fabricated na resibo ang pamahalaan kaugnay sa patuloy na panggigipit ng China sa mga katubigang sakop ng Pilipinas. Tungayan ang aking report. Tinawag na treason ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang sino mang sumusuporta sa claims ng China sa West Philippine Sea habang patuloy ang pangmamaliit sa mga claims ng Pilipinas. Ayon kay Tariela, nag-ugat ang mga bangayan ng mga elected officials pagdating sa usapin ng WPS dahil sa interes at pagiging sakim umano ng People's Republic of China. Kabilang rin dyan ang mga direct hit ng Chinese Embassy pagdating sa kanilang mga pahayag sa social media. Nitong Lunes na magkasagutan sina Senator Rodanto Marcoleta at Senator Kiko Pangilinan kaugnay sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas base sa 2016 arbitral ruling awards sa WPS. Ayon kasi kay Marcoleta, wala raw kahit anong tiyak na koordinasyon ng WPS, bagay naman na kinontra ni Pangilinan at binigyang diin ng 2016 arbitral award na nagbibigay pahintulot sa Pilipinas ng mahigit sa 500,000 kilometro sa South China Sea. Giit ni Tariela, hindi huhupa ang sitwasyon sa South China Sea kung magpapatuloy ang kanilang propaganda at bullying tactics. Sa kanyang bagong post, sinabi nito na walang dapat ipaliwanag. Tanging katotohanan lamang at hindi fabrication o gawa-gawa ang kanilang inilalabas na resibo. Puro anyang documentation at hindi exaggeration. Sa pahayag naman ng Embahada ng China, ang Pilipinas daw ang siyang nag-uudyok ng gulo at patuloy na panghihimasok nito sa kanilang mga karagatan. Kaya ginagawa lang raw nila ang mga hakbang na nakaangkla sa kanilang batas at karapatan sa South China Sea. Inungkat rin nito ang pagsasagawa ng joint military drills ng Pilipinas na umabot raw sa 29 mula 2024 hanggang 2025. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.